Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Tungod sa Ashford, duha ka mga individual sa lungsod sa Pinamungahan ug Barili naglisod sa paginhawa. 42 ka mga buhing baboy gikan sa Negros Oriental nga gipanusot sa Sugbo agi sa lungsod sa Dumanhog nasakpan, gipabalik sa agi. College and skills behind bars gilusad sa dakbayan sa Mandaue. Sunog niigo sa City Times Square sa Tipulo, Mandaue. Gibiling danyos moabot sa 8.9 million pesos. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, duha ka mga individual sa lungsod sa Pinamungahan ug Barili naglisod sa paginhawa tungod sa epekto sa ash falls. Mga bata giabisuhan nga dili una maglaag-laag ug magduwa sa gawas o mga sports activities aron malikay sa risgo. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Duha ka mga individual ang natala nga naglisod og ginhawa tungod sa epekto sa ashfall sa lungsod sa Pinamungahan ug Barili. Matod ni Dr. Sheila Fasciol pangu sa Cebu Provincial Health Office kon CPHO, posible kining dunay gihambin nga sakit ug na-trigger sa dihang nakahanggap sa ashfall. Respiratory good siya kay ma-inhale man siya, fine particles man siya, so ma-inhale. So ma-irritate ang ato ang mga bronchioles, ingon ana. So ma-result yun into kaning difficulty of breathing. Tungod ni ini, giabisuhan ang mga tinun-an ug mga batan-on, ilabi na ang mga namuyo duol sa mga apektadong lugar nga magpundo una sa sulod sa mga panimalay. Dili una pwede nga magduwa sa gawas sama sa basketball, volleyball o uban pang outdoor sporting activities aron nga malikayan ang risgo sa panglawas. Sa kasamtangan ang Cebu Provincial Disasters Reduction Management Office kon PDRMO nagkanayon nga anaan na sa fair ang air quality karong Biyernes. Apan dili kini nagpasabot nga mokumpiyansa gumikan kay posibleng duna pay volcanic dust nga wala pa makasettle. Ang Mount Canlaon nibuto kini alas 7:33 sa buntag kagahapon, diin sagad sa matunghaan sa probinsya sa Sugbo ang nisuspenso sa ilang klase ug trabaho tungod sa ashfall. Lakip sab ang pipila ka mga flights nga gikanselar tungod sa risgo sa maong hangin. RV Veloso, CCTN News. Probinsya sa Sugbo nagpabiling alerto human nasinati ang pagbugwak og abog gikan sa Canlaon Volcano sa Negros Oriental. Tabangan sa Kapitolyo ang mga apektadong sektor gumikan sa mao nga hitabo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagpabiling alerto ang probinsya sa Sugbo. Human nga natagamtaman sa 15 ka mga LGUs ang ashfall gikan sa Canlaon Volcano sa Negros Oriental niadtong Huwebes. Base sa namong risk assessment sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hilabihang naapektuhan ang pipila ka mga LGUs sama na lang sa Toledo City, Aluginsan ug Pinamungahan nga mo'y mga dapit nga nag-atubang sa bulkang Canlaon. As of 6 a.m. ning adlong Biyernes, nagpabilin sa good hangtod fair ang kalidad sa hangin sa Sugbo. Base sa report gikan sa Environmental Management Bureau 7. Apan mipahimangno ang EMB7 nga dili gyapon kini kakumpiyansahan sanglit anaa pa sa palibot ang epekto sa ashfall.
gilauman ni Cebu PDRRMO Chief Dennis Pastor nga mumayo na ang kahimtang sa hangin human sa ashfall sa mosunod pang mga adlaw. The purpose was really to assess the situation, no, to get the needs assessment. But amo na itong i-jive mission ko kung magdala ta dito kay N95 mask kay for frontliners ra gid sa to initially. Nakadistribute tag 500 dito for the frontliners or sa LGU para maka-answer sila makaliho. Sa kasamtangan, duha pa ka mga ashfall-related cases ang natala sa mga tambalan ng iya sa Kapitolyo. Mato di Provincial Health Office Head Dr. Sheila Fasciol nga natala among kaso sa pinamungahan og barili diin naglisod sila sa pagginhawa human sa nimong pagbugwak sa abog. Anahay nun sila sa mayong kahimtang human daling gitambalan. Kana akong nakuha nga report from our hospitals. Sa atong mga RHUs pod wala sila patient related to ashfall mga symptoms. Padayon ang monitoring sa Kapitolyo ngadto sa mga kalungsuran human sa ashfall. Apil nini ang pagtabang ngadto sa mga apektadong sektor nga may giproseso na karon sa Provincial Social Welfare and Development Office. For the part of Aluginsan, we had 300 officer folks identified that need to be assisted, and for the Toledo, they have 25 stranded, and LGU provided family food packs already, na meals. Gipasalamatan ni Governor Pamela Baricuatro ang mga disaster teams o ubang frontliners sa nimong paspas nga pagresponde. Kay dili pa man kakumpiyansahan ang kasamtangang kahimtang sa hangin. Gitambagan una sa gobernadora ang mga ana sa vulnerable sector nga magmatngon gihapon sa epekto sa ashfall sama na lang sa pagsulob og face mask o di baka pabilin lang una sulod sa panimay. Regards to assistance, ang rule ana is 3 days. Una, ang provincial government makapasok. Also, it's the role of the LGU for the first 3 days. After ana, then we come in. So after, by tomorrow, that's when we give assistance. Ian Navarro, CCTN News. Provincial Veterinary Office miauhag sa mga tag-iya og kahayupan sa pagpanalipod sa mga binuhi nga posibleng marisgo usab tungod sa epekto sa ashfall. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gawas sa mga tao giauhag sa Provincial Veterinary Office kon PVO nga hatagan sab og proteksyon ang mga hayop sa probinsya sa Sugbo nga direktang maapektahan sa sakit kung makahanggap sa ashfall. Gipasabot ni Dr. Mary Rose Vincoy, ang provincial veterinarian, nga ang mga hayop sama kini sa baboy, manok ug baka dali mataptan sa mga sakit kung makahanggap sa delikadong abo sa ashfall. Giauhag ni Vincoy nga siguruhon nga anaa sa sulod sa tangkal ang mga hayop aron nga malikayan nga mopilit ang mga particles sa ilang panit o manukso kini sa baga. For those in the Western Seaboard, very prone sila. And that's why we are constantly coordinating sa Municipal Agriculture, City Veterinary Office. If they have reports. But right now, we cannot say pa sa exact mga affected because we're also gathering all the data. Ang mga lokalidad sa kasadpang Sugbo, partikular na sa Tercero Distrito, sagad nga panginabuhi ang mga hayupan. The rate is so high, knowing na daghan kay dinhang mga poultry farm, piggery farm. There's also mga cattle and carabao sa area. Ugaling dili sirado ang tangkal, giabisuhan nga tabunan og sako o bakaha tarpaulin ang palibot aron nga malikay sa sakit ug risgo. Subay niini, giklaro sab niya nga ang simptomas sa mahayop tungod sa ashfall lahi kay sa African swine fever. Nang hinaot si Vincoy nga sa mosunod nga mga adlaw mahimong kalmado na ang sitwasyon sa kahanginan. Ilabi na nga kung mataptan sa particles sa ashfall ang mga hayop posibleng magkasakit og conjunctivitis, pneumonia ug uban pang sakit o katul-katul sa panit. RV Veloso, CCTN News. Gibantayan sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kasapaan ug ubang dapit human sa nasinating kusog nga bundak sa uwan. Matod sa pag-asa nga natatagamtaman ang hinay ngadto sa kusog nga pag-uwan ilabi na sa buntag tungod sa hanging habagat o gilauman nga mapadayon ang mao nga matang sa panahon hangtod karong weekend. Lakip sa mga gipang susi sa City DRRMO ang mga bahaong dapit ug mga lugar nga delikado sa landslide. Maong gitambagan nila ang mga nanimuyo nga mamakwit dayon kung makasinati man og mga pagbaha sa ilang lugar.
Dili suportahan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang sugyo sa konsiho nga tangtangon ang South Road property sa ruta sa Cebu Bus Rapid Transit Project. Matod ni Archibal nga abli siya sa bisan unsang kabag-uhan sa mao nga proyekto apan dili mahimong ikansilar ang nasugdana. Mupadana lang o gasuwat hangyo ang mayor ngadto sa Department of Transportation alang sa mamahimong sunod nga lakang sa katukuran sa CBRT. Aprobado sa konseho ang resolusyon ni Vice Mayor Tomas Osminia nga nagtangtang sa SRP sa agianan sa bus transit. Mamahimo nga matod niya nga nakita ni Archibal nga managlahi lang sila og mga baruganan sa mao nga proyekto ug dili niya kini sagulan og pamolitika. Mosunod, 42 ka mga buhing baboy gikan sa Negros Oriental nga gipalusot sa Sugbo agi sa lungsod sa Dumanhog na sakpan. Gipabalik sa agi. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng Ozone Med Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Doc? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung
aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Di ba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, paghatag og service recognition incentive sa mga opisyal sa barangay sa syudad sa Mandawi nga nakaserbisyo og tulo ka termino gisugyot. Gitinguha nga mahatagan kini sa dili pa ang eleksyon karong Nobyembre. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Giaprobahan sa unang pagbasa sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang gisugyot nga ordinansahon nga nagtumong sa paghatag og service recognition incentive alang sa mga kwalipikadong opisyal sa barangay sa syudad. Ang lakang nagtinguha nga hatagan og 50,000 pesos ang mga kwalipikadong barangay kapitan og 25,000 pesos ang mga konsihal nga nakaserbisyo og tulo ka sunod-sunod nga termino. 3 termers kanang wala ma-interrupt ng ilahang tulo ka term naman ko iba interrupted. So katang 3 terms good nga straight. More atong matagaan. Mato ni Borbaho nga ang sugyot nga insentibo usa ka pamaagi sa pag-ila sa dedikasyon ug dugay ng serbisyo sa mga opisyal sa barangay nga nagserbisyo sa ilang mga konstituyente. Balipay niya luckily, balipay sa mi kay si Mayor Jong Kiwano nga welcome kay sa mong ordinance. Nga together po ni sanang konsehal sa City Mandawi SP nga ni-approve na ng Kung hingpit nga maaprobahan, kuhaon ang pondo alang sa maong insentibo gikan sa General Fund sa syudad. Ang gisugyot nga ordinansa ang kinahanglan pang moagi sa ikaduha ug ikatulong pagbasa sa dili pa mahimong balaod. Naglaom si Borbaho nga maaprobahan kini sa dili pa ang barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga law enforcement agencies ni patuma na sa ilang mga inisyatiba aron mas mapangandaman ang posibleng pag-atake sud sa tunghaan. May nungdanon alang sa Department of Education ang collaboration sa mga ahensya aron magpabiling luwas ang tanan nga mga tinun-an. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugda na sa dumanhog DRRMO uban ang kapulisan sa pagbansay kung mahitabo man ang shooting attack sulod sa eskwelahan. Ning simanahalang, gipaubos na sa shooting attack drills ang mga estudyante sa mga pampublikong tunghaan sa mga lungsod uban ang mga tinugyanan sa balaod ug disaster team. Nituman hinuon ang mga estudyante sa mga gipangtudlo gikan sa otoridad sa manalang sa paghupo sa higayong makaling kawas na sa pagpamusil. Samtang gisugda na sa National Bureau of Investigation 7 ang serye sa mga lectures ngadto sa mga partner schools bahin sa cybersecurity ug uban pa. Matod sa Media Liaison Officer sa NBI 7 nga si Maria Contessa Lastimoso nga giandam nila ang module bahin sa physical safety, cybersecurity attacks ug saktong pamatasan online kini aron mahanas na mga tinunan ug masayod unsay ilang buhaton kun ugaling makasugat man og bisan unsang matang sa krimen sa ilang palibot. So far, we have takers for the school safety program and we would want to encourage all the other educational institutions to reach out to us. So we will be starting this week already. Gabay lang kini sa mga inisyatibang gihimo sa mga law enforcement agencies ngadto sa mga estudyante aron magpabiling luwas sa bisan unsang krimen. Tungod dini, nakita ni Department of Education 7 Director Dr. Arturo Bayokot ang kamaynungdanon sa collaboration si kabuhatan sa gobyerno. Gingus ganusab sa maong ahensya ang mga tinugyanan sa balaod nga padayonon ang pagpasabot ngadto sa mga estudyante kung unsaon paglikay sa bisan unsang mga krimen aron sila magpabiling luwas. It's with the divisions, it's with the districts, school level, it's with the principal. So I hope these different levels of governance have to work and align and coordinate vertically and horizontally. Very important. Ian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi, formal nang milusad sa college and skills behind bars alang sa mga person deprived of liberty. Ang programa magtugot kanila nga makatungha sa kolehiyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Magkapadayo na sa pagtungha sa kolehiyo ang mga persons deprived of liberty sa syudad sa Mandawi, pinaagi sa College and Skills Behind Bars program. Ang programa gilunsad kaganinang buntag sa lokal nga kagamhanan pinaagi sa Mandawi City College o Bureau of Jail Management and Penology.
Ang unang batch nga makatungha naglangkob sa 39 ka PDL, diin 28 ni ini mga lalaki ug 11 nga mga babae nga nakapasara sa screening process. Ang klase magsugod karong Hulyo 30 dungan sa pag-abli sa klase sa City College. Ang instructor sa MCC mo'y moadto sa pasilidad sa BJMP aron dito ipahigayon ang mga klase. Ang unang kurso nga gitanyag mao ang Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Apil na usab sa programa ang Technical Skills Training, pinaagi sa pakigtambayayong sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda o Commission on Higher Education. Laom sa kagawasan, hope and second chance to deserving former persons deprived of liberty. Usa sa mga benepisaryo mao si alias Coco, 25 anyos, nga kapinduha ka tuig na sa prisuhan tungod sa kaso naglambigit sa drogas. Magamit na mo sa among employment pohon patagaan og chance dili mi balik sa among trabaho sa una. Nami may pasigarbo nga diploma at least ba mapalipay ang among pamilya ug among community. Ang college education mo komplemento sa Alternative Learning System kun ALS nga una nang gipatuman sa BJMP Mandawi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagsabot ang Lapu-Lapu City Government ug ang Department of Education alang sa katukuran ug dekalidad nga classroom sa syudad. Nagpinirmahay sila ni Mayor Cindy King Chan ug Education Secretary Sani Angara og Supplemental Memorandum of Agreement sa kauluhan. Magtinabangay ang duha ka habig sa katukuran ug dugang nga mga school infrastructures ug uban pang learning facilities sa Dakbayan. Matod ni Mayor Chan nga kabahin kini sa ilahang priority programs nga mao ang paghatag og dekalidad nga edukasyon ngadto sa mga tinun-an. Gikalipa hinoon sa mayor ang nakaangkon nga panagsabot aron makabaton og maayong classrooms nga gamiton sa tanan nga mga magtutungha. Gipabalik sa agi ang 42 ka mga buhi nga baboy. Human gisuwayan sa pagpasulod dinhi sa Sugbo, agi sa Gihulngan Port sa Negros Oriental paingon sa Tangil Wharf sa lungsod sa Dumanhog kagahapon sa kadlawon. Pabiling epekto ang hangtod 45 ka adlaw nga pagban sa mga tanan nga mga buhing baboy o produkto sa baboy gikan sa Negros Island Region tungod sa hulga sa African Swine Fever. Samtang gipasalig sa PBO nga adunay igong supply sa baboy sa Central Visayas, partikular na sa Sugbo, hinungdan nga dili mabalaka ang mga konsumidor. Subay niini, padayon ang gihimong surveillance ug monitoring sa tanan nga mga buhatan, pagsiguro nga magpabiling nga ASF-free ang lalawigan sa Sugbo. So those in the Western Seaboard, very prone sila. And that's why we are constantly coordinating sa Municipal Agriculture, City Veterinary Office, that they have reports. But right now, we cannot say pa sa exact mga affected because we're also gathering all the data. Mosunod, sunog, miigo sa City Times Square sa Tipolo, Mandawi. Gibiling danyos, moabot sa 8.9 million pesos. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa ato mga balita, gibanabanang moabot sa 8.9 million pesos ang gibiling danyos sa sunog sa usa ka establishmento sa Cebu City Times Square sa Barangay Tipulo, siyudad sa Mandawi kagahapon sa hapon. Sa report sa Bureau of Fire Protection, Mandawi City Fire Office, nadawat ang alarma alas 2:04 sa hapon ug hingpit kining napaong ang kayo alas 2:41 na sa hapon. Ang nasunog mao usa ka assembly type commercial building. Way panimay o residente nga napiktuhan sa mga sunog. Hinuon usa ka lalaking welder ang nakasinati og kalisod sa paginhawa atol sa insidente ug dali kini nga gitabang. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron matino ang hinungdan sa sunog. Nagtinabangay ang Bureau of Customs Cebu ug ang National Bureau of Investigation kung NBI sa nagpadayong pagsusi bahin sa gidudahang illegal nga kargamento sa sigarilyo. Mitambong sa tigom ang NBI Special Action Unit ug Anti-Agricultural Economic Sabotage Council aron isgutan ang mas hugot nga koordinasyon batok sa smuggling ug uban pang economic sabotage. Gipadayag sa BOC Port of Cebu ang ilang padayon nga suporta sa kampanya batok sa illegal nga patigayon pinagi sa intelligence sharing o giniusang operasyon. Nasayran nga sa milabay nga mga adlaw nasakmit sa BOC, NBI ug uban pang ahensya sa gobyerno ang binilyon nga kantidad sa pinalusot nga sigarilyo.
Pangulo sa Catholic Bishop Conference of the Philippines mihatag sa kaobispuhan nga kinahanglang mapaabot sa tanan ang luwatan nga pastoral statements. Tungod kay apil man sa pastoral concern ang panggobyerno og saktong liderato. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gihagit sa pangu sa Catholic Bishops Conference of the Philippines ang mga kaobispuhan nga kinahanglang maabot hangtod sa yanong taw ang mga pastoral statements og dili ra kutob sa mga tigsimba. Kini aron himuong giya ngadto sa tanang mga Pilipino panahon sa kalisod og dili usab kutob lang sa yanong pagpadayag. Atol sa ilang ika-132 nga plenary assembly sa Ozamis City, gihimugatan ni CBCB President Archbishop Gilbert Garcera nga hangpon sa tanang mga kabus ug ubang nagkalisod ang mensahe gikan sa ebanghelyo sa Ginoo. Gani nakapangutana si Garcera gikan sa iyang kauban kung kutob lang ba sa mga kawani sa simbahan ang pagsabot sa giluwatang pamahayag. Gihingusga ni Garcera ang ubang mga obispo nga kinahanglang makarelate sa tanang mga pagsuway ug mga hagit ang mensaheng gipadangat gikan sa simbahan. Ilabi na sa mga nagkadaiyang mga isyu ug ubang sulirang giatubang sa tanang katawhan nga nakaapekto sa ilang kinabuhi. Dugang pa ni Garcera nga dili ra usab kutob sa natad sa pamulitika ang mga mensaheng batbaton apan kinahanglang kapanaminan sa tanan ang mga panghitabo sa palibot. Karong nang hinangat nga Station of the Nation address, gidasig sa CBCP President ang mga kaobispuhan nga ilakip sa ilang pastoral concern sa simbahan ang maayong panggobyerno ug tarong nga liderato. Tungod kay apil sa misyon sa simbahang Katoliko, mao ang pagpanamin og pagpaniklog sa matag usa kung pinasubay ba sa hustisya ug kaangayan sa tanan ang matang sa kinabuhi sa tawo karon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.